Ngayon naman ay alamin natin ang magiging panahon sa mga sumusunod na oras mula kay April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April, isang magandang hapon sa iyo. Salamat, JC. Isang maganda balita ang ating hatid ngayon, no? Dahil nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility and Low Pressure Area na binabatayan. Ayon sa final weather advisory na Pag-asa, hindi na ito nakakapekto sa kahit anumang parte ng Pilipinas. Kaya sa mga susunod na oras, easterlies na lamang ang magdadala ng medyo maulap na panahon dito sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, probinsya ng Aurora, Bicol Region at Silangang Kabisayaan. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas naman ng fair weather na may localized thunderstorms lamang pagsapit ng hapon o gabi. In short, mga kababayan, generally maganda-ganda po ang panahon sa buong Kapuluan at inaasahan ito magpapatuloy sa susunod na 3 araw dahil wala pa na monitor ang Pag-asa na weather disturbance na nagbabanta sa ating bansa. Kaya naman walang makapipigil sa ating pagbibigay tulong sa mga hinagupit ni Bagyong Yolanda. Mahigit 2,000 katao na ang kumpirmadong patay mula sa report ng NDRRMC at naitala na rin ang mahigit 4 na bilyong pisong kapisalaan sa mga lalawigan dinaanan ni Bagyong Yolanda. Sa sobrang malalakas na hangin at pag-ulang dinulot ni naturang bagyo, nagdala po ito ng storm surge. Ang storm surge, mga kababayan, ay hindi po biro. Kaya alamin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng isang storm surge dito sa aming napapanahong kaalaman. Ang storm surge o daluyong ng bagyo ay ang abnormal na alon sa dagat dahil sa masamang panahon. Epekto ito ng malakas na hanging hatid ng bagyo. Dahil dito, bumababa ang atmospheric pressure na nagtutulak sa tubig dagat upang ito ay maipon at tumaas. Dulot nito ang malalaking alon, kaya naman sa panahong ito, mapanganib pumalaot ang mga maliliit na bangka. Epekto rin nito ang pagbaha sa mga coastal areas o yung mga lugar na malalapit sa baybaying dagat. Maaari rin itong makasira ng maliliit na istruktura sa dalampasigan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Hindi po nagkulang sa abiso ang ating mga weather forecasters dahil bago pa man pumasok ang bagyo sa ating PAR, nakapagbigay na sila ng babala na itong storm surge nga ay inaasahan lalo na sa pagtama ng bagyo sa ating kalupaan. Ngayon na pagdaanan na natin ang ganitong trahedya, sana'y matuto na tayo na kahit hindi nyo pa nararamdaman ang epekto ng panahon, pero may abiso na ng ating mga kinaukulan, ay makinig na po tayo na maiwasan na ang ganitong sakuna. At mga kababayan, patuloy po ang relief drive ng Air 21 mga biktima ni Bagyong Yolanda. Pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan sa Tacloban, Leyte at Samar ay mga damit, tsinelas, mga ready-to-eat na pagkain, inuming tubig, pati mga gamot para sa ubo, sipon at lagnat. Maaari lamang nadalhin ito sa Air 21 na pinakamalapit sa inyong lugar at sila ang maghahatid ng inyong mga donasyon sa lubos na nangangailangan. Para sa karagdagan detalye, tawagan lamang ang numerong 854-2100. Alamin ang lagay ng panahon sa inyong lugar sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Antabayanan na rin ng aking susunod na update mamayang 3:00 ng hapon. At yan ang pinakauling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, JC. Maraming salamat sa iyo, Weather Girl April Enerio.